Kung gusto mong manatili sa pamilya, Shen, dapat mabilis kang kumilos. Ayusin mo rin ang pananamit mo. Lahat ng bagay, unahin mo ang pamilya. Naintindihan mo ba? Kung gusto mong maiwan dito, sundin mo ang mga patakaran dito. Kapag sinabi ng amo, yun ang batas dito. Ikaw, nagpunta ka rito para mag-apply. Pero hindi tama ang suot mo. Bakit mo ako sinaktan? Ang dami mong kalokohan. Ano to? Audition ng yaya? Akala nila hindi tayo tao. Kini-question mo pa ang amo? Sobrang bastos mo naman! Tama ang sinabi mo. Bilang katulong, ang pinaka-importante, sundin ang mga patakaran. Kung hindi, parang isda lang yan. Pag nilabag mo ang patakaran, hintayin mo na ang kamatayan mo. Pero, sino ka ba? Ikaw siguro, ikaw yung anak ng pamilya Shen, di ba? Ako po si May, nag-a-apply po ako bilang katulong. Naman tayo nag-a-apply eh. Bakit biglang nagtuturo siya ng patakaran? Buti na lang butik na ako maniwala sa kanya. Tignan natin kung paano siya tatapusin. Ang arte niya umasta parang boss. Hindi mo maikakaila, may angas nga pala siya. Si May kilala sa pamilya Shen. Si May, tama? Opo, ako po yan. Ayos. Mukhang ikaw lang dito ang marunong sumunod sa patakaran. Oo po. Pulutin mo yan. Kainin yan. Kainin mo. Simula ngayon, ikaw ang katulong ng pamilya Shen. Ano? Hindi mo rin alam ang tamang asal? Oh, alam ko na. Hindi dahil hindi mo alam ang patakaran. Gusto mo lang talaga. Yung ruler na yan na parang nagbibigay ng kapangyarihan. May, pakiusap May, pakidial ng ambulance. Yung mama ko hindi na talaga niya kaya. May, ganun ba? Parang ayos na ayos naman si Madam. Miss, nagsisinungaling ka na naman? Alam mo galit na galit si Madam sa sinungaling. Bakit hindi ka matutututo? Bakit? Babay mama ko sa'yo! Bakit ba siya ginaganyan? Kung hindi kayo mawawala, kami, paano namin kayo mapapalitan? Paano kami magiging amo dito? Yan. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Ma, hindi ba ako mangingiling ng katulong? Mangingiling ng katulong? Bakit parang ang gulo? Kinuwan ko lang siya ng konting pagsubok. Kamusta naman? Okay naman po, kaso parang may matitigas ang ulo. Matigas ang ulo? E di palitan. Hindi niyo ba naririnig si Madam? Umalis na kayo! Madam, Miss, nakikiusap po ako. Kailangan ko po talaga ng trabaho nito. Yung anak ko po, kakapasok lang sa kolehiyo. Yung anak kong babae may sakit. Yung asawa ko po walang kwenta. Yung anak niya mag-aaral. Yung isang anak may sakit, sira ang buhay niya. Ganyang kwento. Si mama lang naman ang papaniwalan niya. Mamaya pumunta ka sa Butler, kumuha ka ng pera para kahit paano may panggastos ka muna. Salamat po, Madam. Madam, ito po, yung perang yan.
magtatrabaho siya na lang po sa sahod ko. Hindi sinabi ng mama ko na pwede ka manatili sa Shen family. Sige na nga. Lahat naman tayo parehong may pinagdadaanan. Sige na, manatili ka. Salamat po, madam. Gusto niya talagang magtrabaho dito sa Shen family. Huwag po kayo mag-alala. Kahit maliit na utang na loob, babayaran ko po ng buong puso. May, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero sayang, pareho ka pa rin ng naging desisyon dati. Pero sa buhay na to, sisiguraduhin kong hindi kita bibiguin. Kaya humanda ka. Meye, sa buhay na to, papatunayan ko sa'yo. Makikita mong sarili mong bumagsak. Susunod na ang malaking eksena mo. Malapit na. Galingan mo, huwag mo akong bibiguin. Sana hindi mo ako biguin. Yung tatay ko, may kapangyarihan at connection. Dahil sa pera, wala na pumipigil sa kanya. Araw-araw, puro bisyo at luho. Dati, ikaw ang nag-umpisa sa magulang ko. Ginamit mo mga kahinaan nila para pag-awayin kami. Ngayon, ako naman ang magpaparusa sa'yo. Akala mo nakalimutan ko kayo? Huwag kayong mag-alala. Magkikita rin tayo agad-agad. Sa oras na yun, lahat ng ginawa niyo sa akin noon, babalik sa inyo ng doble, triple pa. Hindi lang doble. Mali, 10 beses pa. 10,000 beses ko babawiin. Miss, pinapatawag kayo ni Madam. Baba na raw po kayo. Miss? May, huwag kang tingin ng tingin. Opo, di ba tinawag ako para kumain? Tara na. Masarap ang sabaw ngayon ah. Nagpalit ka ba ng cook sa kusina? Hindi naman, si May yung nagluto ng sabaw. Kung hindi natin siya pinatuloy dati, di sana tayo makakatikim ng ganito. Nasa si May. Miss, pumunta po siya sa taas para linisin yung kwarto niyo. Huh? Yan. Doon ka pupunta. Miss, ang bilis niyo naman matapos kumain. May, simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa kwarto ko. Apa, naiintindihan mo? Umalis ka na. Ayaw mo akong papasukin? Sige, hindi ako papasok. Itong kwarto, may tinatago talaga dito. Mahal, gusto ko to. Baby, kung gusto mong kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Ang bait mo talaga sa akin, mahal. Juan, anong ginagawa mo dito? Han, anong ginagawa mo dito? Ako... Madam,
Ganito po kasi, pasensya na po naging madaldal ako. Sinabi ko po kasi kay sir na nitong mga huling araw galing maglaro. Parang malungkot kayo, kaya gusto ni sir na bigyan kayo ng regalo para sumaya kayo. Ganun ba? Siya, anong ginagawa niya dito? Si sir naman lalaki yan. Ano bang alam niya sa mga uso ngayon? Siyempre tinatanong niya yung sekretary niya. Para siyang pumili ng regalo na ikatutuwa ninyo. Hawakan ng gamit ni madam? Sige na, hayaan mo na siya. Regalo yan ni sir. Sa'yo na lang yan. Tal, ganyang mumurahing bagay. Wala akong pakialam dyan. Umuwi na tayo. Tara na. Madam, sir, ingat po kayo. Ayos. Tayo mo yung natitirang bayad. Mission, nasa plano pa rin ang lahat. Nakuha ko. Sir, kailan po tayo uwi ng China? Tumawag po ulit si Madam Senior kanina. Ang sabi niya, handa na raw po ang welcome party niyo. Huwag niyo naman laging iwasan. Sir, hindi ba ako tapos magsalita? Saan ka pupunta? Uwi sa China. Uwi sa China? Madam. May, magandang ginawa mo ngayon. Itong bird's nest, para sa'yo yan bilang reward. Nako, hindi po pwede to. Ma, gusto ko rin ng bird nest group. Bakit hindi mo ako binigyan? Ikaw talaga. Pag inalo kita dati, ayaw mo naman. Ngayon, bigla ka nakipag-agawan. Siyempre naman. Kasi naman, si Bule yan ang pabor ni Mama. Kaya kailangan ko yan. May, wala ka namang sama ng loob, diba? Hindi naman po ako magtatampo. Alam mo naman, madali kasi magsalita ang tao, pero mahirap tumupad. Huwag ka mag-alala, miss. Ako, papagkakatiwalaan mo ako. Pag nangako ako, tutuparin ko. Oo nga. Oo, sige na nga, mag-swear ka. Kapag gumawa ka ng traidor na bagay sa amo mo, di, tamaan ka sana ng kidlat. Oh, bakit? Takot ka? Yan, ka magbiro. May, nagjo-joke lang yan yan sa'yo. Opo. Ma, tapos na po ako kumain. Akyat na ako. Shenshin yan. Tayin mo lang ako. Honey! Hindi ba dapat may lakad ka ngayon? Bakit ang aga mo? Umuwi lang ako para magpalit ng damit. Hon, huwag ka masyadong uminom ha. Umuwi ka agad. Oo naman. Ay, oo nga pala. Yung imbitasyon sa dinner, nakuha mo na ba? Huwag mong kalimutan mag-prepare. Pa-official ka muna sa salon, ha? Ayoko mapahiya dahil sa'yo. Madam, May, itong mga huli, mukha na ba ako matanda? Madam, sa mga misis dito, ikaw pa rin ang pinakaklase. Pero baka kasi nitong mga nakaraan, medyo kulang lang sa exercise kaya parang medyo tumatanda kayo tignan. Oo nga, feeling ko namamaga ako. Ano bang pwede kong gawin? Sabi po nila, mag-yoga daw po, nakakatulong daw po yun. Sakto, may kakilala po ako magaling na instructor. Magaling po yun sa yoga. Gusto niyo pong ipareserve ko na siya sa'yo? Yoga? Effective ba yan? Oo naman, ang dami niya na pong artistang tinuturuan. Professional po yun. Intro class muna ng yoga. First lesson, basic poses pa lang po muna. Nga gaga, wala ng tao dito. Isa, walang nagbubukas ang pinto. Sino yan? Hello, Mr. Shen. Ako po yung yoga instructor na magtuturo dito ngayon. Mr. Shen? Pasok po kayo. Teacher, parang nakita ko na ba kayo dati? Teacher Xiang, andito na po kayo. Ma'am, honey, di ba may importanteng lakad ka ngayon? Naku, mali yung tanda ko ng oras. Kinabukasan pala yung meeting ko kay Mr. Su. Grabe ka, makakalimutin ka na. Teacher Xiang, simulan na po natin yung klase. Han, dito muna ako ha. Wala naman akong lakad eh.
Bakit walang nagbukas ng pinto kanina? Pasensya na po, ma'am. Si May po kasi nagutos kanina na tumulong kami lahat mag-ayos ng garden. Kaya walang nakarinig ng doorbell. Tama ang hinala ko. Sir, ma'am, ito na po tayo natatapos ng lesson natin today. Sunod practice time na po. Gamitin ang paghinga para lumakas ka. Mr. Shen, medyo matigas ang leeg niyo. Joseon, may paraan ba kayo para matulungan ako dito? Sige po, tutulungan ko po kayo mag-relax. Mr. Shen, mas okay na po bang pakiramdam niyo? Mas maginhawa na. Ayos, maganda yan. Tuloy-tuloy lang. Relax lang ang balikat. Relax din ang pulso. Sige po, unat. Unat pa. Unat. Unat. Iabot mo pa ng malayo. Tama yan, ituloy mo lang. Yan. Ma, pa. Ganito ba kayo mag-class? Bakit? Problema ba? Ganyan. Tigilan mo rin yung salita mo. Wala naman akong sinasabing masama. Tingnan niyo ang dilim dito. Nakakaantok tuloy. Paano pa kayo matututo? Hindi mo alam. Para mas makapokus. Dapat ganyan ang ambience. Ma, kumusta pag-aaral mo? First time ko lang, kaya medyo awkward pa. Sakto yan, para mas madali kang matuto. Talagay ako ng CCTV dito sa classroom. Balikan mo lahat ng video para makita mo. Siguradong kita mo lahat ng galaw ni Teacher Shang. Walang lusot, malinaw na malinaw. Ano ka mo? Nagpa-install ka ng CCTV? Ginawa ko lang yan para sa inyo ni Mama. May mali ba akong ginawa? Maganda ang intensyon niya yan. Para mas matandaan natin lahat ng step. Ano bang alam mo kasi? Ni wala ka man lang paalam na kinukulan mo na si Teacher Shang. Invasion of privacy yan. Tanggalin mo na yan. Tama si Papa. Teacher Shang, pwede po bang payag po ba kayo na maglagay ako ng CCTV sa loob ng bahay namin? Miss Shan, kung hindi kayo satisfied sa pagtuturo ko, pwede naman po akong umalis. Hindi naman kailangan ganito para lang mainsulto ako. Okay. Sige, umalis ka na. Sige. Umalis ka na. Tama na! Sinasabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng diktahan ang bahay na to. Si Teacher Shang hindi lang mananatili. Pwede pa siyang tumira dito para mas convenient ang lessons namin ni Mama mo. Teacher Shang, gusto niyo bang dito tumira? Konti paalala lang. Ngayon pa lang pwede ka nang umalis. Di pa huli ang lahat. Miss Shen, hindi ko po alam kung anong nagawa ko. Ba't naiinis kayo sa akin? Shen Janine, alam mo ba kung anong pinakaayaw ko? Pinakaayaw ko sa'yo, laging parang ang tas-tas mong salita. Pinanganakan ng panalo agad. Bakit mo ako inuhusgad kung gusto ko dumiskate? Hindi naman ako binigyan ng tignan sa mundong to. Matagal na akong lugmok sa ilalim. Katulad mo lang din naman ako. Hindi ako magpapatapak sa'yo kahit kailan! Gusto ko lang magtrabaho kila Ma'am at Sir. Kahit anong sabihin ni Sir, susunod ako. Sayang, binigyan ka na ng chance. Hindi mo pa na-appreciate. Alisin mo ni CCTV. Naalala ko lang bigla. Sabi nung nag-install, bukas pa daw sila pwede. Ay naku, makakalimutin na talaga ako. Parehas na kami ni Papa. Pati date nakakalimutan na. Takong batang to!
lalaki nakita mo kanina, di ba? To si Shen Jinin, hindi siya basta-basta. Don't worry, ma. Sosyal na anak lang naman yan. Anong ikakatakot natin dyan? Tama ka rin. Basta magawa natin ng paraan si Sheng Mingwan. Si Zinin mismo. Wala na siyang magagawa. Tuluyan na silang babagsak. Papasok sa buhay nila? Pero hindi lang yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko buong pamilya Shen pailalim sa akin. Gagawin ko silang hagdan para umangat ako. Mahilig ka pala sa soup, ah. Painumin kita ng marami. Ma'am, wala po si Miss Zinin sa kwarto. Ano ba ikaw hindi mo mabantayan? Ano bang silbi mo ha? Hanapin mo ulit. Bilisan mo, ano ba tinutulungan nga mo dyan? Opo. Ay naku, batang yan sobrang pasaway naman eh. Anong gagawin natin? Gusto ng pamilya yun, nakasama natin ang anak natin. Ngayon hindi mahanap si Nian yan. Dahil yan sa pagpapalaki mo. Kung dahil dito, magagalit ang pamilya yun. Lagot tayong lahat sa Shen family. Ay. Hindi ba nakita ng yung family si Nian yan dati? Baka naman pwede tayong maghanap ng kapalit. Dali mo naman magsalita. Saan naman tayo kukuha ng kapalit agad? Sir, ma'am? Si Teacher Shang. Si Teacher Shang. Pwedeng ikaw ang pumalit kay Nian para sa parting ito? Tulong mo na lang din sa Shen family. Ako po? Oo. O kumusta baby? Lahat ng promise ko, tinupad ko na. Siguro naman panahon na para... Ano ba? Yan. Yeah. Oh. Ma'am, ready na ba si Shang Lian sa damit niya? Siguro malapit na. Silipin ko na nga. Ma'am, sandali. Hindi niyo na po kailangan pumasok. Ako na lang po titingin para sa'yo. Si Michelle, oh. Ang ganda niya sa gown. Sa totoo lang, halos pareho lang siya sa mga anak ng mayayaman. Tama, maganda nga. Han, alis na tayo. Pinakuha lang naman kita ng invitation, ang tagal mo. At palit ka pa ng damit? Dumintas yung suot ko eh, kaya nagpalit ako. Yun lang naman yun. Lagi ka talagang babaya. Tara na. Magsisimula na ang party. Sige. Ngayon, kukunin ko ng lahat para sa akin. Lahat ng to para dapat sa akin. Bakit ang ibang tao pinanganak na mayaman? Ngayon, Shen Jinin, mabubuhay ka na ngayon sa anino ko. Shen Jinin.
Ang dati mong katayuan, sa akin na ngayon. Hindi mo na maaagaw pa. Pos ka na. Talo ka na. Talo na ako. Wala na akong pag-asa. Tawa-tawa na lang ako ngayon. Ang katawan na to, sarili ko lang ang magliligtas sa akin. Kung pwede lang ulitin, payag akong lumusok sa putik, sa hirap, sa init, para ako mismo ang makabuo ng sarili kong pedestal. Kaya sa tingin ko ngayon, mag-invest tayo sa production line o healthcare stock, mas maganda. Mababa pa ang presyo. Perfect timing para bumili. Ang galing, magaling. Matagal ko na rin naririnig si Miss Shen. Bukod sa maganda, matalino pa. Ay, wala po yan. Maliit na bagay lang ito. Salamat sa tiwala, Mr. Xiao. Ready ako makipag-collab sa inyong lahat. Sige, deal tayo dyan. Pagkatapos ng party, ako nang bahala sa next gathering. Sige, deal. Talagang magaling si Mr. Xiao. Salamat ha, sobrang genius nyo. Wala nga naman. Bakit siya nandito? Michelle, anong nangyari? Michelle? Michelle, sino naman ito? Magkakilala kayo? Mukhang enjoy na enjoy ka dito ah. Kahit gaano pa ka-glamorous ang fake princess, hindi mo matatakpan ng tunay mong pagkatao. Anong ginagawa niya? Sino ka ba? Yung bang tinurusin ng magulang mo? Ang bilis ah, may magtatanggol agad sa'yo. Bakit? Hindi mo ba sinabi sa kanila kung ano ang relasyon mo sa amin? Ate? Ate? Ang kapal din ng mukha mo ah. Ate, paano mo naman nagawang sabihin sa akin yan? Ikaw na kasi ang sobrang extreme, kaya natatakot sila mom and dad na mawala ka sa party. Kaya kanila kinulong sa bahay, hindi ka pinalabas. Bakit mo sa akin ibinubunta ng galit mo? Ha, Miss Shen pala ito ha. Dahil pareho kayong anak ng Shen family. Bakit ba kailangan pang mag-away dahil sa ganyang bagay? Bakit hindi nilang gamitin ang paraan ng grupo natin para ayusin ito? To, ang boring ng party. Sinsincerasara si Mr. Xiao. Hindi naman tayo pwedeng tumanggi sa kanya. Si Shen Jinin kasi wala namang alam, useless pa. Walang kwentang anak, mayaman lang siya. Bagay siyang gawing pang-highlight ko. Ano, Miss Shen, game ka na? Bakit naman hindi? Takot ka? Sa unang round, wine tasting tayo. Yung matalo, aalis. Yung manalo, pwedeng mag-request ng kahit ano. Ate, pwede naman wag na lang. Okay lang sa akin. Hindi ko na to palalakihin. Michelle, baka naman natatakot ka lang. Paano mo naman nasabing natatakot ako? Kung hindi kailangan, ibigay na lang sa nangangailangan. Ikaw, taras talaga ng dila mo. Ka masyadong mayabang. Baka ikaw pang mapahamak. Mr. Xiao kasi, hindi sanay sumama si ate sa ganitong events. Ngayon lang siya sasabak. Normal lang naman kung di marunong mag-wine tasting. Mr. Xiao, para lang sa akin. Huwag mo na siyang pahirapan. Pahirapan? Nung siyang nanakit sa'yo, hindi naman niya inisip na palampasin ka. Xiaolian, masyado ka mabait, kaya tuloy pinag-iinitan ka palagi. Hindi. Hindi ako inaapi ni ate. Siya lang talagang mainitin ng ulo. Naniniwala ako, balang araw, magkakasundo rin kami. Kakasundo raw? Pero pagkatapos nito, baka wala ka na sa Shen family. Sana yung galing mo kasing talas ng dila mo. Pakita mo rin sa gawa. Itong wine ngayon, galing ito sa France. Pinaka-core ng Burgundy region.
Harvested ito noong 1945. Kung tama ang hula ko, ito yung tinatawag nilang Mona Lisa ng winer Monica Conti? Oo, yun nga. Grabe, Michelle, ang galing mo talaga. Nagkataon lang. Nahulaan ko lang talaga. Michelle, ikaw naman. Michelle, baka naman hindi mo lang alam ang wine tasting. Mr. Yon, tulungan mo naman si Michelle. Wag muna. Tingnan pa natin. Yan. Ikaw ba yung sumulat sa akin para umuwi ako? Alam mo na agad na may masamang balak sa'yo. At yung pagplano ng kidnapping kanina. Sino ba talaga sila? Itong alak na to. Peke to. Ano? Ano sabi mo? Itong alak na to, ako mismo pumili yan. Ano sinasabi mo, peke? Oo. Sa ibig mong sabihin, itong alak na to, si Mr. Shaw pala ang pumili pa noon. Ito! Yan ang pagkakakilala ko kay Michelle. Matapang, matalino at laging handa. Sir, mukhang gustong-gusto mo talaga si Michelle ah. Tumimik ka. Hanapin mo si Butler Cow para sa akin. Sabihin mo, ang ibig ko sabihin, para sa game na to, pinapili ko yung wine steward ng best bottle. Tama, di ba? Tama po. Itong alak na to, pinapili talaga ni Mr. Shaw mula sa kanyang private collection. Pinarandom pick niya talaga. Pero peke pa rin yan. Kahit anong ganda ng packaging, kahit gaano pa kasikat, hindi pa rin magbabago ang totoong laman yan. Sabi mo, peke, nasaan ang ebidensya? May pruweba ka ba? Oo, kaya kong patunayan. Yung 1945 Romani Conti, isa lang ang natitirang legit. At yung boting yon, nasa koleksyon ng Yun family ngayon. Sino ka ba? Saan ka nang galing? Wala kang pakialam kung sino ako. Kung ayaw niyo maniwala, pwede niyo ipa-verify mismo yun sa Yun family. Sa tingin mo ba, magagamit mo yung Yun family para makalusot ka? Bagay ka ba doon? Sa itsura mong yan, mukha kang driver lang na sumulpot dito. Bastos ka. Mas maganda siguro mag-iingat ka. Baka mapahamak ka sa maling tao. Mag-iingat ka sa sarili mo, baka hindi mo kayanin ang consequences. Sino ba talaga siya? Bakit pinapakalaman mo pa? Feeling ko natatakot ka lang na harapin siya ng diretso. Ako? Kung ayaw harapin ni Mr. Xiao, ibig sabihin panalo na si Miss Shen. Kanina sinabi natin, di ba? Yung mananalo may hihilingin. Ang hiling ko lang, bitawan mo na ang hindi sa'yo. Umalis ka na dito. Ate, paano mo naman nagawa to sa akin? Oo nga naman. Bakit niyo ako ginaganito? Miss Shen, hindi ka ba masyadong malapit? Ano yun? Mr. Xiao, bakit hindi ka ba marunong matalo? Kahit hindi ako tutupad sa usapan, kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi ko palalampasin to! Tama na! Ano nangyayari dito? Yan. Bakit ka nandito? Bakit? Ayaw niyo ba akong makita dito? Yan. Usap tayo sa bahay na lang. Hindi ko lang alam kung ano bang nagawa ng anak ko.
At ikaw pa mismo, Mr. Xiao, ang naginit ang ulo. Kung may mali si Nyan, ako mismo magsasorry sa'yo. Pero kung wala naman... Uncle Shen, Auntie Shen, nagka-misunderstanding lang po ito. Misunderstanding? Gusto kong marinig. Ano bang talaga nangyari? Pa! Ma! Promise misunderstanding lang talaga. Natuwa lang ako nung makita ko si ate. Gusto ko lang batiin siya. Hindi ko in-expect na tapunan niya ako ng alak. Natalsikan lang ako, nakita yun ni Mr. Xiao. Akala niya inaapi ako ni ate. Kaya ayun, nagkagulo sila ni ate. Pero alam ko naman na hindi sinasadya ni ate. Kasalanan ko rin kasi sobrang pabigla-bigla ako. Sorry ate. Ate. Alisin mo nga yung madumi mong kamay. Hindi mo ako kapatid. Tama na yan. Kung misunderstanding lang ito, tapos na dapat ang issue. Pero, Nyan, kasalanan mo pa rin ito. Mag-sorry ka kay Mr. Xiao. Pa, ma, bakit lahat ng sabihin niya pinaniniwalaan niyo agad? Ako pa ba talaga ang anak ninyo? Uncle Shen, hindi ko intensyon na mag-away kayo ng anak mo, pero si Michelle talaga. Pagdating pa lang dito ang yabang na. Minamalit niya kami dito. Hindi niya pinapansin ang bigat yung pamilya ng Jiang Sheng. Kundi dahil kay Xiao Lian, matagal ko nang pinalampas to. Pero kung ako lang, hindi ko palalampasin yan. Kung palalakihin pa to, baka mabukingan tungkol kay Xiao Lian na pinalit kay Nyan sa party ng mga yun. Kapag nalaman yun ng Din family, tayong kawawa dito, delikado talaga. Shenzin yan. Ngayon din, mag-sorry ka kay Mr. Xiao. Gawin mo na ngayon. Ate, sige na. Kahit sabihin natin ako na ang may mali. Isipin mo na lang sina mama at papa. Uwi na lang tayo. Basta mag-sorry ka muna kay Mr. Xiao. Yun na lang gawin mo. Uncle Shen, huwag na lang po sanang pagawa yun. Si Mr. Xiao naman talaga ang unang naginit kay Miss Shen. Kaya lang napilitang sumagot si Miss Shen. Kaya siya na ang nagdepensa ng sarili niya. Ginoo, hindi ko alam kung anong relasyon mo sa anak ko. Pero sana, huwag kang makialam sa pamilya namin. Yan. Simula ngayon, huwag kang basta-basta makapagkaibigan sa kung sino-sinong taong hindi natin kilala. Nakakaya sa pamilya natin yan. Tama. Kahit hindi tayong pinakamayaman, hindi ibig sabihin pwede na tayong bastusin. Hindi lahat pwedeng pumasok sa pamilya natin, hindi basta-basta yon. Ma, pa, kung sino man ang kaibigan ko, karapatan ko yon. Ulitin mo nga yan. Gusto mo talagang galitin ako? Sinasabi ko, mag-sorry ka! Huwag mo nang galitin si papa mo. Bilis mo na, mag-sorry ka na. Ganyan pa rin talaga kayo. Wala kayong pinagbago. Ang galing niya talaga bilang magulang. Hindi ako magsusorry. Hindi mangyayari. Anong sabi mo? Lahat ng bagay pinalabas niyong mali ako. Sila tama. Ganyang klase pag-iisip. Nakakasuka na sobrang plastic. Ginoo. Dahil kanya yan, pinalampas namin ang ginawa mo. Pero yung pananalita mo ngayon, hindi ka na yata marunong rumispeto ng mga matatanda. Ma, hindi ganun ang totoo siya. Kasi, si Mr. Xiao ang nagpasimuno dito. Hindi ako nanggulo. Ako raw may kasalanan? Ha! Yung ugali mo yan, walang respeto. Hindi ka nga dapat kausapin. Eh kung ganun, sasabihin ko na sa inyong lahat. Tungkol dito sa family gathering ng Guan family, nakalimutan yung makadalo sa event ng Guan family. Wala kayong karapatan. Mr. Xiao, hindi ba sobrang na yung sinabi mo? Anong karapatan mo magdesisyon ng ganyan? Ano ba koneksyon mo sa Guan family? Isang salita mo lang. Tapos na agad? Sa totoo lang, wala kang karapatang malaman ang koneksyon ko sa Guan family. Pero sige, nandito na rin tayo. Wala namang masama kung sasabihin ko. Magkababata kami ni ang Master Guan. Mismong matriarch ng Guan family ang nagsabi na dapat samahan ko si Chuan kapag bumalik siya dito. Sa totoo lang, parang bahay ko na rin ng Guan family ngayon eh. Ganun ba, Mr. Xiao? Wow, Mr. Xiao. Pala si Madam Guan, bilib sa'yo kung wala si Chuan. Ikaw na nagsabi. Kaya naman pala, ikaw na rin ang boss dito. Kung ganun, Mr. Xiao, huwag mo namang idamay ang Shen family sa galit mo kasi naman, wala namang kasalanan ng Shen family. Oo nga, Mr. Xiao. Kahit para kay Shaolin na lang, palampasin mo na lang. Aminado ako napasama ang sinabi niya. Huwi na kami. Papagalito ko si Nyan. Pasensya na kayo. Mr. Xiao, ibibigay namin sa iyo kung ano ang gusto mo. Lahat ng gulo kasalanan ko to. Dahil si ate, ayaw humingi ng tawad kay Mr. Xiao. Ako na lang po ang hihingi ng sorry para sa kanya. Huwag na po kayo magalit. Pal naman ang mukha mo. Grabe, napakataas naman ang confidence mo. Sige, maghintay na lang tayo hanggang sa mapahiya ka. Hintayin niyo, magbabayad din kayo. Teka lang, pwede naman pag-usapan to eh. Oo nga, Mr. Xiao, kalma lang po. Wala nang saysayang usapan. Guards! Yes, sir! Kuya, yun si Guan. Saludo po ako.
Si Miss Chen dito, ipinakuusap niya na magabot daw ng proposal para sa partnership sa Yun Family. Ngayon po, gusto ko sanang tanungin kung pasado ba? Oo nga pala. Kaya rin ako nandito para sunduin ang Young Master at Miss Chen para makita si Madam. Lahat po, si Madam Yun po ay hindi maganda pakiramdam ngayon. Kapag natapos na ang kainan, maaari na po kayong umuwi. Paumanhin po sa abala. At maraming salamat po. Maswerte ka lang ngayon. Ganyan. Oo. Salamat. Buti na lang si Yun Michan. Nasa likod tahimik ako tinutulungan. Kung hindi, sigurado napahamak na ako. Bakit? Yung nangyari, inisip mo pa rin? Nahiya ako sa'yo. Okay lang. Sa mundo na to, kung ano-anong tao meron, hindi na ako nagugulat. Ikaw, hindi ka ba curious? Curious saan? Bakit ko pinahihintulutan na hindi ka makilala? Bakit kailangan kong harapin na siyang Lian sa harap ng lahat? Mahalaga ba talaga yun? Oo. Baka para sa iyong master ng Yun Family. Hindi naman ganun ka-importante lahat ng to. Ikaw talaga. Mali ang intindi mo. Ang ibig ko sabihin, sa mahigit 20 years na magkaibigan tayo, kahit ano pang gawin mo, nandito lang ako palagi. Susuporta ako sa'yo. Kahit pa lahat ng tao, sila pa mismo ang humuhusga, siraan ka. Ako hindi magbabago. Pero, matagal na tayong nagsusulatan. Pero ikaw, ganyan mo lang ba pinagkakatiwala ng isang tao? Naalala mo pa ba yung unang sulat natin noon? Siyempre naman. Noon kasi, nasa Children's Hospital pa ako nag-volunteer, sabi ng doktor dahil sa aksidente ng parents mo. Naging sarado ka na sa lahat. Ayaw mo makipag-usap kanino man. Kaya naisip ko, yung idea na magsilatan tayo. Hindi ko akalain. Nasimula noon, halos 20 taon na pala. Para sa akin, ikaw na talaga yung pinaka-pinagkakatiwalaan kong tao sa mundo. Salamat sa tiwala mo. Pero, may mga bagay na ako lang dapat ang gumawa. Kahit na mabigyan pa ako ng second chance. Kung hindi ko ito gagawin, hindi ako mapapalagay. Hindi ko rin matatahimik ang puso ko. Ayos lang yun. Mahaba pang panahon natin, pero tandaan mo, nasa likod mo lang ako. Laging sandigan mo. By the way, kaya kita pinatawag ngayon, may importante ako sasabihin. Hindi mo lang sandali. May hawak akong unicorn company. Pangalan, Future Tech. Bala ko makipagkulob sa'yo. Unicorn Company? Yung shares ng ganun. Ang hirap makuha niyan. Paano kung yung mismong owner ng company, ako, at yung core tech galing sa kabatch ko? Ganyan kalaking regalo, anong habol mo? Ano bang ibig mong sabihin? Turing mo na lang yan na meeting gift ko. Sobrang mahal naman ang gift na to. Hindi ko yata kayang tanggapin. Hindi naman to libre. Kakauwi ko lang ng bansa, wala pa akong masyadong pagkakatiwalaan. Isipin mo na lang na tulong sa akin to. Ay, ano ba? Sige na, dali na. Para yan sa pag-arte ko kanina para sa'yo. Tulungan mo na rin ako. Talaga mo to na maayos ha? Kung mapapahanga ako si Lola dito, nakadepende yan sa'yo. Sige na nga. Kuna. Kumusta si Xiao? Naimbestiga na namin. Yung Yun Munchan na yun. Sa totoo lang, hindi naman para mayaman, tukha lang siya. Akala ko kung sinong bigating tao. Yung pala nagdadala lang ng ere. May gana pang ipahiya ako sa harap ng tao, hindi ko palalampasin yun. Tiyak nagagantihan ko sila. Pagsisisiyan nila ang ginawa nila. Kasalanan ko rin na nangyari. Kung hindi sana kami nag-away ng ate ko, hindi na sana umabot na ganito. Nahiya tuloy kita. Isisi mo na lang sa ate mo. Sadyang matigas ang ulo ng sobrang pasaway. Kahit na para sa'yo pa, ayokong palampasin lahat ng ginawa niya sa akin ngayong araw. Si ate minsan talaga, makitungo. Pero sa totoo lang, pareho lang naman kayong anak ng shared family. Bakit takot ka sa kanya? Ba't ganun na nangyayari? Mukhang nagsisimula na siyang magduda. Kung ganun, sa totoo lang,
Malayong kamag-anak lang ako ng Shen family. Kinuha ako ni Tito Shen mula sa probinsya. Dinala ako dito para samahan si ate. Pero hindi ko inaasahan na sa lahat ng taon na to, lagi akong pinahihirapan ni ate at ayaw pa niya akong palabasin. At ayaw din niya na ipalam sa iba na ang relasyon namin sa Shen family. Kaya halos walang ibang may alam na nandito ako. Xiao, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Di mo gagawin yun? Kesa mahuli mo pa balang araw, mas mabuti ngayon ko nalang palusutin. Shaolin, bakit naman? Tingin mo ba, importante sa akin ang estado? Para sa'yo ganun ako? Sa akin ang mahalaga, ikaw mismo. Ngayon, sinasabi mo pa sa akin ang sekreto mong yan. Ibig sabihin, pamilya na tayo dito. Salamat, Xiao. Tama ang tingin ko sa'yo. So parang Cinderella pala ako. Wala na akong alalahanin pa. Cinderella nga pala ako. Wala na akong dapat alalahanin pa. Shaolin, kung palagi kang pinapahirapan ng Shen family at ng babaeng yon, ba't di ka nalang lumipat sa kumpanya ko? Bibigyan kita ng platform para sa galing mo pagdating ng panahon. Sabi nating labanan ng maginang yon. Salamat, Xiao. Gusto ko rin naman palaging nasa tabi mo. Pero kasi may utang na loob ako sa Shen family. Ganito na lang. Sa talento mo, pasok na pasok ka dapat sa Shen family. Kayang-kaya mo maging manager doon. Pag ready na ang lahat, magti-team up tayo. Tulungan tayo laban sa kanila. Siguradong madali lang yun. Gusto ko rin. Pero wala naman akong nagawa para sa Shen family at si ate mismo ang humaharang sa akin. Kahit gaano ako kagaling, hindi ako makakapasok sa Shen Group. Kasi ang pwedeng maging general manager ang dapat totoong anak ng Shen. Akala ko naman seryoso ang problema mo. Xiao, bakit mo naman ako pinagtatawanan? Hindi ito tinatawanan, Shaolian. Ikaw kasi, masyado ko mabait kaya palagi ka nilang tinatapakan. Pero may alam akong paraan. Kulang mo lang talaga. Isang oportunidad. May hawak akong mga projects dito. Makakatulong para makapasok ka sa Shen Group. Talaga ba, Xiao? Sobrang bait mo sa akin. Sa business, parang gera yan. Dapat matuto ka sa akin ng hustisya sa laban. Edi sige, paano mo ako tuturuan, Xiao? Ito ka lang ngayong gabi para matutukan kitang mabuti. Sabihin mo sa office bago mag-alas-3 ng hapon, ilagay nila ang report sa kotse ko. Anong ginagawa mo rito? May business ako dito, syempre trabaho. Talaga lang ha? Yoga instructor ka lang, tapos may business sa kumpanya ko. Anong connection mo? Baka hindi mo alam, Michelle. Ang yoga ay hobby ko lang. Ganito talaga ako. O alam ko, na yun talaga ang main job mo. Nagpapafall ka ng lalaki sa past life ko. Pero di ka naman pumasok sa kumpanya ko. Mukhang dahil sa akin, nag-iba na yung takbo ng kwento. Shaolian, ayos ang ginawa mo ngayon ah. Kahit maliit yung project mo, malaki pa rin ang kita. Paganda tong deal. Salamat ha. Galing mo. So Mr. Shen, paano mo ako babayaran? Buong sarili ko na binigay ko sa'yo. Gusto mo pa ng reward? Ang daya mo ah. Ang tuso mo talaga. Gusto mo mag-benefit ng walang effort. Tuso ka talaga. Laging gusto mo may makuha at walang ginagawa. Tama na nga yan. Ngayon parang hindi na gaanong interesado si ma'am sa yoga. Pag tumigil siya, hindi na kita makikita. Hindi naman pwede yun. Ang galing mo kaya mag-yoga. Di ako. Nadadala sa mga moves mo eh. Hindi ko na kayang tigilan. Ay, seryoso ako dito ah. Sige na ka. Ikaw na ang bahala. Basta kung anong gusto mo. Susunod ka, okay? Walang bawian. Siyempre naman. Gusto ko sana. Bigyan mo ako ng posisyon sa kumpanya. Sa ganun, kahit di na ako bumalik sa family, makakasama kita rin palagi. Naku, parang mahirap ata yun ah. Paano ko malaman ni Fang Jintan? Hindi ko may papaniwanag yun. Tsaka isa pa, si Yan nagsimula na rin mag-aral sa kumpanya. Madali lang naman yan eh. Kung tutusin yung pinag project sa akin, yung talaga mag-i-expand ng business mo rito. Ikaw naman, gusto mo ba talaga ako makasama dito? Ayaw pa rin plano mo. O sige, ganito na lang. Pasasabihan ko ang HR na i-arrange yung position mo. Huwag ka na magalit, okay? Ayos na. Yun ang gusto ko. Boss, pinatawag niyo po ako. Xiaoli, may papakilala ko sa'yo. Ito si Xiang Lian. Simula ngayon,
magiging manager ng advertising department. Hello, Manager Shang. Hello. Bago lang si manager siyang dito, hindi pa kabisado mga galaw. Ikaw na matagal sa kumpanya. Simula ngayon, ikaw na magturo kay manager siyang sa advertising department. Tulungan mo siya na masanay kaagad sa bagong environment at trabaho dito. Apo, boss. Sige. Huwag na natin patagalin pa. Tulungan mo kaagad si manager siyang. Asikasuhin mo na agad ang turnover. Naipasa ko na sa HR department ang details. Boss, wag na po kayong mag-alala. Lahat ng inutos niyo ako nang bahala. Siguradong ayos. Sige, go ahead. Tanda talaga. Piniguan pa ako ng personal pagbantay. O yun na. Masaya ka na ba? Masaya naman. Miss Shang, narinig ko bukas official ka ng tatrabaho sa company namin. Ano daw? Si Xiaolian papasok na sa kumpanya natin? Oo. Maganda kasi ang reaksyon ni Xiaolian at si Xiao Xiao. Dahil doon, makukuha niya maraming deals para sa company. Kaya naisip ko, na-hire na lang siya dito sa atin. Mas mapapangalagaan pa rin natin yung partnership ng Xiao family. Mas madali na lahat. Xiaolian, ibig sabihin nito, di mo na matuturuan ako ng yoga. Ma'am, talino naman po kayo. Lahat ng itinuro ko sa inyo natutunan na po ninyo. Practice lang kayo na kailangan. Tama ka nga. Ngayon nga, parang ang dali-dali ko nang gawin. Kung ganun pala, Miss Yang, pwede ka na siguro lumipat ng bahay, di ba? Yan. Ano ka ba? Hindi lang teacher ng yoga si Xiaolian. Mahalagang guest din natin siya. Kung nakaraan, malaki rin ang naitulong niya sa akin. Kung tutuusin nga nung nangyari yon, yan. Dapat matuto ka kay Xiaolian. Isang beses lang yun pero ang dami niya nang nadalang business sa kumpanya. Pero yung Yun Xiao, side branch lang naman siya ng family. Kahit sandali lang siya naging bida, hindi rin naman siya magtatagal, di rin siya aangat. Mas mabuting umiwas ka na lang sa kanya. Mas okay na hindi kayo masyado maglapit. Ma, bakit ba palagi kayong may prejudice na tao? Sir ma, nagawa lang naman nila yan para sa'yo. Kasi sa mga pamilya na mayayaman katulad ninyo, importante pa rin yung pantayang estado ng pamilya. May, kung ganun pala, yung anak mo ba dapat din bang pangasawa ay anak ng security guard? Tama na. Huwag na nating palakihin pa to, baka mag-away pa tayo. Yan. Tama rin naman ang sinabi mo. Mamaya pagkatapos na mag-impake, aalis na rin ako. O yan, tignan mo yung pinagkagawa mo. Bakit hindi ka nalang maging maunawin? Yan. Simula ngayon, kontrolin mo yung ugali mong mainitin. May, tulungan mo na lang si Xiaolian mag-ayos. Opo ma'am, sige po. Ang galing ng strategy mo, pa-victim ka talaga. Pero kung di ka papaalisin, baka isang araw matawag kitang stepmom ko. Good morning, President Shang. Manager Shang. Ang husay mo talaga. Ang bilis mo ah. Bigla ka nalang naging manager. Too nga, may future nga pala sa yoga. Wala namang pinipili ang tadhana. Di naman kasi ako anak ng mayaman, kaya mas madami akong alam. Dapat kailangan versatile ka sa buhay, mas okay na madami kang skills. Marami kang skills pero ako, sisiguraduhin kung hindi ako gagamit ng iba para makalamang. Director Shen, kung kwentuhan lang naman, baka mas okay kung sa free time na lang. Nandito ako para magtrabaho. Manager Shang, yung dedication mo sa trabaho nakakabilib. Pero dito sa bidang doc na to, mali ang nakalagay na kumpanya. Hindi man malaki, pero hindi rin maliit na issue yan. Tama naman eh. Yan talaga ang pangalan ng company. Dalawa kasi yan eh. Isa para sa distribution at isa para sa production. Yung bid na to para lang sa distributor. Pero ang ginamit mo, yung production company. Director Shen, kakapasok ko lang. Actually, assistant ko lang ang nag-prepare nito. Manager Shang, imbis na magdahilan, isipin mo na lang kung ano nga ayusin mong mali. Shenjinin, hintayin mo lang. Darating ang araw. Pagsisisiyan mo lahat ng ginagawa mo. Okay everyone, makinig kayo mabuti. So ganito yon, Mr. Shen, tungkol doon sa carbon fiber steel, ito ang budget para sa advertising department namin. Pakipirmahan na lang po. Ang detalyado ng budget nito. Magaling, very good. Ikaw na ang bahala sa project nito. Ikaw na ang mag-lead. You're the head of the project. Simulan mo na. Tutul ako. Kabisado mo naman si Shilian. Wala namang problema sa kanya. Bakit ko kumukontra? Ilang buwan pa lang siya dito, wala pa siyang experience. Paano kung magkamali siya, sino ang mananagot? Kung may mangyaring abirya, sino ang sisingilin? Sino ang may kasalanan? Director Shen,
Naniniwala ako sa team ng ad natin. Gagawin namin ng lahat, walang magiging problema. Akala mo hindi ko alam kung saan mo nakuha ang project proposal mo? Pag sumablay yan, company ko ang aako ng problema. Tama na. Pa, bilang project head, may karapatan akong tutulan yan. I-oppose ko yan. Kung may objection ng main head, sige, ganito na lang. Magpa-vote na lang tayo. Lahat ng pabor kay Mr. Xiang, taas ang kamay. Kaya pala. Kaya pala mga trader sa loob ng kumpanya. Pwede mas marami ang boto. Mas nakakarami ang masusunod. Ang desisyon ko, simula ngayon, si Xiang Lian ang magiging project head ng bid na ito. Salamat. Salamat sa suporta ninyong lahat. Salamat din, Sir Shen. Sisiguraduhin namin na gagawin namin ang lahat. Shen Jining, kahit pa ikaw ang anak ng Shen family, so what? Hintayin mong tapakan kita. Luluhod ka rin sa huli. Ito na. Ang kontrata ng Future Tech ng shares. Kamusta? Masaya ba? Ayos na ayos dahil dito. Mas kampante na ako. Hindi ko naman alam ang eksaktong plano mo. Pero basta makakatulong ako, okay na sa akin yun. Promise ko sa'yo. Pag natapos lahat ng to, lahat ng gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Walang itatago. Ikaw ang bahala, Miss Shen. Kailan pa ang young master ng Yun family sumusunod na lang sa utos ng isang babae? Ma, bakit ka nandito? Magandang araw po, Lola Yun. Ito ba yung batang babae na pinagtanggol mo sa buong Jiangsheng? Yung Shang girl na yan? Lola, mali po ang akala ninyo sa party po kasi ako ba ang nagkamali? O baka naman sa party nagbuhos ng alak sa ulo ng iba palang tao yon. Lola, ako po talaga yon, ako po yung nagbuhos ng alak. Pero may dahilan po ako, hindi yun excuse para magwala ka. Hindi ka dapat nag-astang ganun. Lola, mukhang malalim po ang galit ninyo sa akin. Kaya na pong paliwanag ko. Pero naniniwala ako na lalabas din ang totoo. Sa tamang panahon, malalaman din lahat ng totoo. Mauna na po ako. Ganyan. Ayos lang ako. Samahan mo na si Lola. Lola, bakit po ba kanyan yan? Lagi ang sama ng tingin nyo. Hindi nyo naman talaga kilala kung sino siyang tao eh. Hindi ko naman kailangan na makilala siya. Ang mahalaga, hindi siya pwedeng maging asawa at maging tagapagmana. Ngayon na naman, Lola eh. Lola, nakalimutan nyo na ba? Kung paano namatay si Mama at Papa? Kung di po sa laging pinupuntirin nyo si Mama, hindi po sana naisip ni Papa na lumayo at mag-ibang bayan. Doon sila sinamantala ng masasamang tao, Lola. Lola, hindi si Mama. Kung hindi kayo po, ang dahilan. Tama na! Yun pala ang nasa isip mo simulat sa pulpa. Akala ko bilang anak ng Yun family, darating ang araw na maiintindihan mo na yung intensyon ko. Ang gusto ko lang ay maging matadag na pinuno ka rin. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Yan, wala na sigurong gana ako sa buhay ngayon. Eh baka hindi mo na rin ako naabutan eh. Lola, sa buhay na to, si Shen Jingyan lang ang gusto kong pakasalan. Para sa'yo. Si Shen Mingyuan, yung matandang yun, gusto raw bubuli ng acrylic at viscose fiber. Tama. Ako si Shen Jinin. Parehas kaming project lead dito. Dahil minamadali, invite only ang bidding ngayon. Invite only? Ibig sabihin yung pagpili ng supplier at evacuation ng qualification, ikaw masusunod? Oo. Ako, si Shen Jinin. At procurement department, may kanya-kanya kaming karapatan. Aba, mukhang ito na ang chance ko. Plano ka naman ba, Xiao Xiao? Nakalimutan mo na ba? Yung dalawang materials na yan. Kami sa Xiao family ang pinakamalaking supplier niyan. Alam ko naman. Pero halos lahat ng production nyo nakabook sa Yin family, di ba? Tsaka itong project na to. Malaki ang required na puhunan. Yung about sa puhunan, ako nang bahala doon. Para na ako para dyan. At saka, sino ba nagsabi na kami ang magpo-produce para sa kanila? Ibig mong sabihin, ipapa-outsource? Oo nga, ganun nga. Sa ganitong paraan, hindi na tayo mahihirapan. Pero malaki pa rin ang kikitain natin. At higit sa lahat, si Shen Jinjian pa ang magiging main person in charge sa project. Kapag may nangyaring aberya, siya ang sisisihin. Sold na sold tayo, di ba?
Talagang lamang na tayo. Tama, the best to. Pag nakuha ko pa ang tiwala ni Shen Mingwan, kung tigbulong ka lang sa kanya, baka pati posisyon ni Shen Jinin ibigay niya sa akin. Pag ako ang naupo bilang direktor, tayo na. Talagang matalino ka, Xiao Lian. Pero, huwag na tayo mag-celebrate muna kagad. Alamin muna natin sino ang supplier ng Shenzhen yan. Sino nga bang supplier ng Shenzhen yan? Sabi ng tao ko na nakapwesto doon, isang bagong kumpanya raw. Tinawag na Future Tech. Sinilip ko na rin bago pa lang talaga, konti lang ang info. Xiao. Malawak ang connection niyo sa pamilya niyo. Narinig mo na ba ang kumpanyang to? Future Tech? Hindi, ngayon ko lang narinig. Bago lang yan. Wala namang dapat kabahala. Hindi naman sila papantay sa Xiao family. Walang problema yan. Eh di ayos. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating tanggalin yung mga sagabal dyan. Oh? May plano ka na pala? Oo, hayaan mo na sa akin yan. Pag ako gumalaw, sigurado kang maayos. O siya. Naisip mo na ba ang gantimpala para sa akin? Pag nakuha na natin ng Shen family, yung pwesto ng Xiao family siyang madam, para sa'yo na yun. Talaga? Niloloko ba kita? Basta sumunod ka lang sa akin. Lahat ng gusto mo. Pera, posisyon, lahat madali yan sa akin. Isa lang naman din siyang laruan. Wala siyang halaga. Boss Shen, Kaalis lang nila Xiao Lian. sige. Gasain ka pa ng isa. Bantayan mo si Xiao Kong para sa akin. Ayan, tama. Mukhang kailangan ko na rin bilisan. Hanapin mo lahat ng kumpanyang may kaugnayan sa Xiao family. Nasaan na ba yung resibo? Dito ko lang niligay yun eh. Di ganito ka-importanteng bagay nawawala mo pa. Di na kita pagkakatiwalaan next time. Sorry po, Manager Xiang. Ako po kasi, trabaho mo ito, hindi palengke sa bahay nyo. Paano pa kapag mas malaki ang responsibility, hindi ka na pwedeng iwanan? Mag-resign ka na. Sorry po, Manager Xiang, kasi... Hello? Si Xiaoling natanggal na. Alam ko na. Miss Shen, ngayon nata hindi ka na busy Naalala mo pa rin ako. Sino may sabi niya hindi ako busy? Busy pa rin ako. Anong pinagkakabalahan mo? Kakabalahan. Nagkakalat pa rin. Aba, mamimigwit ka ba? O baka ako ang target mong hulihin? Ano ka ba? Galit ka pa rin ba sa lola ko? Hindi ah. Wala akong pakialam kung anong iniisip ng lola mo. Basta hindi ka galit, ayos na. Libre ka ba mamaya? Bakit may kailangan ka? Para sa'yo, lagi may time ako. Sige, magkita tayo. Okay. Oh, bakit parang may bumabagabag sa'yo? Wala naman. Mga simpleng bagay lang sa trabaho. Bakit? Wala lang. Ayoko makita ka malungkot Kung ayaw mo ng kwento, hindi kita pipilitin. Pero, sana balang araw, pwede mong i-share lahat ng bagay sa akin. Kahit yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Sa mga lang pagkakataon sa buhay na to, dapat matagal ko nang alam kung sino talaga ang dapat pinagkakatiwalaan ko. Naalala mo ba si Xiang Lian? Yung stepsister mo na yun? Oo, siya nga. Nung nakaharap ko siya, doon ko lang na-realize na masyado akong nagpadala sa emosyon ko na hindi ko na talaga inaasahan. Minsan parang kulang na ako ng kakayanan. Lahat ng ito noon hindi ko na nararanasan. Ngayon may support pa siya ni Xiao Kong. Nakakatulong siya sa kumpanya. Pero alam kong hindi mabuti ang intensyon niya. Alam kong hindi siya maaasahan. Siguro, pwede ko siyang labanan agad pero alam ko rin hindi pwede. Kailangan ko munang hintayin na magkamali siya. Pag nagkamali siya, doon ko siya tatamaan. Siguraduhin ko hindi siya makakabangon. Hindi na siya makakabawi. Pero,
Ngayon nandito ka na. Iba na ang lahat. Tulungan mo ba ako? Siyempre naman. Karangalan ko yun. Lola, Ano yun? Sa harap na nakakatanda, hindi ka man lang magbigay galang? Lola, Miss Shen, ang relasyon natin hindi pa umaabot sa ganung level. Huwag kang pakampante. Lola, sinabi ko na po sa inyo noon pa. Hindi kayo pumayag. Si Nyanya nang gusto kong pakasalan habang buhay. Madam yun, tungkol po sa pagkukulang ko nung nakaraan, humihingi po ako ng paumanhin. Pero tungkol sa niya, hindi ko napapakialaman yung away ninyo ng iba. Lola, ibig sabihin ba nito, pumapayag na po kayo ng magkasama kami? Kung gusto mo maging asawa ng taga Yun family, dapat patunayan mo munang karapat-dapat ka. Patutunayan ko po na karapat-dapat ako kay Yun Myunchon. Ayos, narinig ko na. Yung babaeng nakaalitan mo. Nagtatrabaho sa kumpanya nyo. Oo, pakinggan mo muna ako. Wala akong pakialam sa inyo ng babaeng yun kung anong away nyo. Pero dahil sa nagkaroon na, kailangan tapusin mo agad yan. Para hindi na lumala pa. Kayo mag-alala. Plano na po ako. Pangalawa, bilang magiging asawa sa Yun family, dapat makatulong ka kay Myunchon. Alam kong galing ka sa Shen family, pero hindi mo pwedeng gamitin ang resources nila. Kailangan sa sarili mong kakayanan, sarili mong pagsisikap ang batayan. Sige po, pumapayag po ako. Okay. Kasunduan na ito ha? Hindi ko akalaing ganito kakatapang. Sana naman, hindi puro salita lang yung tapang mo. Sigurado ka ba talaga? Bakit? Hindi mo ba ako paniniwalaan? Siyempre hindi. Paano ko naman magagawang pagdudahan ka? Mahal kong misis. Sino bang misis mo? Ang kapal mo ah. President Shen! Mr. Shaw! Welcome. Ba't nandito ka? Mas kampante na ako ngayon. Uncle Shen, habang may Shaw family kayo, itong project na ito, makakaasa kayo maayos ang lahat. Sa buong Jiangsheng, wala na sigurong masigit pa sa Shaw family pagdating sa resources para tapusin ang project na ito. Hindi ko inakalang nandito rin ang Xiao family. Mukhang wala ng pag-asa ang kumpanya natin. Sino mag-aakalang si Manager Xiang ang magkakakuha ng Xiao family? Nagawan pa niya ng paraan. Xiao Lian, dahil sa iyo naging maayos ang partnership natin sa Shaw family. Malaki na itulong mo dito. Trabaho ko lang naman po ito. Hindi po ako humihingi ng kapalit. sige upo na. Ba't ka nandito? Ako? Siyempre, sumasali rin ako sa bidding. Bidding? Akala ko naman, may napakalaking kumpanyang kinuha si President Shen. Hindi naman mahalaga kung malaki ang kumpanya o hindi. Ang mahalaga, tapos ang lahat ng requirements ng projects. Ano sa tingin mo, Miss Xiang? Tama ka naman. Pero alam naman ng lahat na Xiao Group ang pinakamalaking supplier sa Jiangxi. Pinakamalaki sila sa lahat. Ganun ba? Mukhang confident kayo Tingnan na lang natin mamaya. Sana kayanin yung panindigan. Sana rin ikaw tulad ng dati. Tsambahan mo pa rin ang swerte mo. Tika na. Mukhang kumpleto na ang lahat. Simulan na natin ang meeting. Okay. Maganda ang proposal ng bawat kumpanya. Dahil invitation bidding ito. Lahat kayo pagkakatiwalaan namin. Lahat kayo pasada sa standards. Pero ang importante, siyempre yung presyo. Mas mahalaga ang value for money. Kaya mga Ginoo, may pwede ba kayong i-adjust sa offer nyo? Lalo na sa presyo at terms. Ang lupit niya. Gusto niyong magbagsakan kami ng presyo. President Shen, ibababa namin ng 5%. Uncle Shen, dahil na rin sa matagal nating partnership, willing din ako magbaba ng 5%. Pero kung may mas bababa pa, pasensya na, hindi na ako sasabay. Pero sana, pag-isipan niyo mabuti. Ang mga material sa bidding, sa Xiao family lang. Walang ibang makakapagbigay ng ganitong klaseng diskwento. Pero sure pa rin ng maganda ang quality. Huwag kang mag-alala, Xiao. Isasaalang-alang ko yung mga yan. Yung iba naman. Kaya pa ba? Oo, kaya. President Shen, kami magbababa ng 3% para rin sa mas matagal ang partnership. Maximum discount na yan. President Shen, kami 15% discount. 15% discount kami. Imposible yan. Medyo kababa. Paano mo katatapos yan na tama? Kung ikaw hindi mo kaya, ibig sabihin walang ibang makakagawa. Uncle Shen,
Huwag kang papaloko sa kanya. Huwag kang magpapaniwala. President Shen, ang Xiao Group, tagal na silang kilala sa industriya. Reputasyon nila, solid at subok na. Reputasyon daw? Sigurado ka ba dyan? Anong ibig mo sabihin? Sa pagkakaalam ko, yung halos lahat ng cash flow ng Xiao Group, naka-invest lahat sa sarili nilang proyekto. Kaya wala silang sapat na pera para mag-front ng puhunan. Sinasabi mo, alam ko ang kapasidad ng kumpanya namin. At isa pa, sino ba nagsabing wala kaming pera? Itong card na to, sapat ang laman yan para sa buong project na ito. Oo, ayun na. Kayo, may masasabi ba kayo? Yan. Huwag kang magsalita na kung ano-ano. Dapat kang manalo dito. Naniniwala ako kay Xiao. Alam kong kaya niya yan. President Shen, pwede kong patunayan na totoo lahat ng sinasabi ni Miss Shen. Kamakailan lang, ang Yun Family pinirmahan ng malaking kontrata kasama ang Xiao Group. Nakakatawa ka naman. Kailan pa naging parte ka ng Yun Family? Xiao, anong ibig mo sabihin dyan? Uncle Shen, baka hindi niyo po alam. Side character lang po siya ng Yun Family, wala siyang alam. O sa mga internal usapan, wala siyang alam sa balita. Mr. Yun, pagsali mo ba dito bilang representative ng Yun Family? Siyempre. Hindi pala. Tama kang inala ko. Buti na lang matalino si Xiao. Kung hindi, baka naloko tayo ng Shen Group. Ate, pag pumipili ka ng kaibigan, dapat mas maingat ka. Hindi mo kailangan turuan. Akala mo ba pareho tayo? Na pera lang ang basihan sa tao? Sige na, business meeting ito. Hindi lugar ng moral lesson mo. O sige. Gusto niyo ng ebidensya, di ba? Ibibigay ko. Di ba natanggal ka na? Sino nagpapayag pumasok ka dito? Ngayon, project director na siya ng kumpanya natin. President Shen, ito po ang report natin tungkol sa status ng Xiao Group. Itong mga nakaraang araw, pakisilip niyo po. Ayon po sa report, 90% ng kapasidad ng Xiao Group ay ginagamit para sa Yun Group. Hindi sila pasado sa requirements natin. Xiao, ano panawanag mo rito? Uncle Shen, hindi po totoo yan. Wala pong ganyang pangyayari. Xiao, hanggat di mo nakikita, hindi ka pa rin susuko. Yung adjustment na sinasabi mo, hindi ba outsourcing ang ibig mo sabihin? Walang ganyan. Kung gusto mo, sasabihin ko mga pangalan ng company, baka pamilyar ka. Audley Industry. Media. Think Candle. Tama na! Iniimbestigan mo ba ako? Iyon na naman kung outsourcing. Ang Xiao Group namin, may sariling professional team na nagbabantay. Tama. Ang Xiao Group ay may pinakamalaking research team. Lahat ng members niyan, may top experts sa ibang bansa. Tagal na kami nag-a-assess niyan, President Shen. President Shen, hindi nila kayang tapusin na mas mababa sa 15%. Tapos gusto pa nila yung malaking project? Kalokohan yan. President Shen, process ng efficiency ng kumpanya namin para sa Xiao Group. Mas mataas kami ng over 50%. Gusto niyo papuntahin ko po yung team ko dito eh. Papuntahin ang team mo? Kailangan pa ba ng guidance sa amin? O baka gusto niyo ba kaming magturo mismo sa inyo? Sasha, hindi mo ba na-gets? Hindi mo ba naiintindihan? Ang ibig sabihin, mas mataas ang process namin ng 50% sa inyo. Isa yung kalokohan. Posible. Ipapakita namin sa inyo para matahimik ka na. Mr. Shen, ito po yung patent certificate ng kumpanya namin. Pakicheck niyo po. Hindi ko inakala. Mr. Yun, napakalakas ng kumpanya niyo. Palayong mararating ng future tech. Napagdesisyonan ko na. Ang nanalo ng bid ay ang future technology. Okay, tapos na ang bidding. So, hindi ko na kayo hatid palabas. Siya, sandali lang. Sasha, huwag ka munang umalis. Ano bang plano mo ha? Ngayon wala ng ibang tao. May gusto rin akong linawin at singinin sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Bakit nga ba talaga pinatawag ka ni manager siya? Hindi naman para sa bidding lang, tama ba ako? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Kung hindi business, sa tingin mo laro lang to. Hindi naman ako nandito para mag-enjoy lang. Ang alam ko, kukunwari lang kayo sumali sa bidding. Pero ang totoo, gusto niyo lang talagang pabagsakin ng Shen Group. Ano? So kami talaga ang target nyo?
Ano nangyari dito? Sarsha, saan mo nakuha ang pera laman ng card mo kanina? Paliwanag mo. Bakit may paki kayo doon ha? Siyempre, may paki kami doon. Sino ka para magsalita ha? Si Xiao mismo ang nangako sa akin na papautangin ako. Basta makunin lang ang Shen Group project. Babayaran daw niya ako ng buo kasama ang tubo. Hindi totoo yan. Imposible. Pa, tong si Xiao kung simulat sa pool gusto nila magkapondo. Pero pag nakuha na ang project, biglang titigil sa trabaho. Tapos pipilitin tayo magbayad. Ganyan niya balak pabagsakin ng Shen Group. Dahil simulat sa pool, yan talaga ang plano niya. Pabagsakin ng Shen Group. Hindi totoo yan, Uncle Shen. Huwag kang maniwala. Aba, Xiao Kong. Nagawa mo pa yung napakababat maduming style na yan. Wala kang konsensya. Asama mo! President Shen, wala pong katotohanan yan. Magkakakaka lang nila yan. Walang ebidensya. Pangako ko bilang tao, wala akong ginawang masama. Misunderstanding lang po ito. Misunderstanding man o hindi. Hindi na yan mahalaga. Ang ibig mong sabihin. Zhaoxing, pwede ba nang tapusin? Hello? Tay. Walang iya ka! Ano ginagawa mo kalokohan? Nalugin ang kumpanya natin. Ano? Bankrupt na tayo? Nakatanggap ako ng tawag mula kay President Xiao. May pinaikot ka daw na loan. Kukunin na ng bangko lahat ng pondo. Pag di mo nabayaran na agad, tuloy na tayo malulugi. Sino ka ba talaga? Pangalan ko. Ayun mo, Shen. Ikaw palang tagapagmana ng Yun family. Yun mo, Shen. Mr. Yun, sorry hindi ko kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Mahuwa po kayo sa akin. Uncle Shen, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po ang Xiao family. Ako pa ang tutulo. Kanina gusto mo kaming pabagsakin. Ngayon ikaw pa lumalapit sa akin. Huli na ang lahat. Security, mga tao! Paalis na yan dito. Sir Shen, huwag po! Patawarin niyo po ako, Sir Shen! Nagkamali po ako! Tama na. Ngayon, ikaw naman ang kakausapin ko. Na-involve lang din naman ako. Niloko niya rin ako. Ikaw ang project head. Ikaw ang contact ng Xiao family. At palagi kang nasa opisina nila. Ikaw ang tuta nila. Paano ka pa niloko nun? Kung magsisinungaling ka, ayusin mo. Kung magsisinungaling ka, ayusin mo. Sir Shen, aminado ako, nagpadalas-dalas ako. Gusto ko lang talaga makahanap ng tamang supplier para sa Shen. Ganun ba? Dahil lang nagmadali ka, kaya hinayaan mo si Xiao kung na mag-submit ng peking dokumento? Kasalanan ko, sir, hindi ko nabantayan ng maayos. Pagbalik ko. Parusahan ko mga taong nagkamali. Kasalanan ng iba? Ang galing mo naman maghugas kamay. Xiaoli, Sir Shen, nung nag-imbestiga tayo tungkol sa Xiao Group, siya ang dahilan ba't natagalan kami. Si Xiao ang dahilan. Ka nga magbintang? Naiinis ka lang dahil pinaalis kita. Kaya mo ako sinisiraan. May mga ebidensya at witness ako. Wala ka nang kawala. Tama na. Simula ngayon, tatanggalin na si Sean Lian bilang manager. Wala na siyang posisyon dito. Kaya naman, tigil niyo na ang usapang ito. Naintindihan niyo ba? Pwede na kayo umalis. Tapos ang usapan. Mr. Shen. Mr. Shen! Kumusta? Anong pakiramdam mo? Talo ka na. Kala mo, panalo ka na. Tandaan mo, hindi pa ako talo. Kasalanan mo lahat ng to eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapasok sa gulo kay Yumu Shen. Dahil lang mayaman kayo, pwede na kayo mandikta ng buwan ng iba tapos pag pumalpak, ako pa ang sisisihin sa lahat ng resulta. Ipapasa niyo lahat sa akin. Kung tingin mo siya kung na mababawasan ang problema niyo, mapapatawad ka ni Yumu Chan dahil dyan at maliligtas ng Xiao Group, di sige, ituloy mo lang. Ano, bakit? Hindi mo na kaya? Tama na? Mas mabuting kalmahin mo muna ang sarili mo. Makinig ka muna sa akin. Ganito ang sitwasyon. Lugi na ang Xiao Group at wala nang ibang tutulong sa inyo kundi ako lang. Xiaolian, may paraan ka ba para mailigtas tayo? Gagawin ko lahat. Sabihin mo lang. Pakiusap. Basta kaya ko. May paraan naman, depende na lang kung kaya mong gawin. Basta para sa Xiao Group. Kahit ano gagawin ko. Sige. Ganito, may ilang araw pa tayo bago ma-sequester ang Xiao Group. Habang nandyan pa si Shen Jinan at Yu Mutren, walang ibang tatangkilik sa'yo. Pero kapag nawala sila, pag namatay silang dalawa, walang pipigil sa inyo sa bangko. Sakaling may pag-asa pa ang Xiao Group.
Ano? Takot ka? Eh yung mood yan eh. Kapag pumalpak tayo, lalong wala na. Mas lalo tayong malulubog. Kaya dapat mas malinis ang gawin natin. Wala makakaalam. Kung wala kang lakas ng loob, edi... hintayin mo na lang na mawala ang lahat ng ari-arian sa'yo. Wala rin namang mawawala sa akin. Hindi katulad nyo. Mayaman kayo, may negosyo pa. Sandali lang! Gagawin ko. Uwinom ka ba? Oo, celebration kasi ngayon. Medyo napadami yung inom ko, masaya lang talaga. Gusto mo sunduin kita? Hindi na kailangan. Tagal-tagal na rin ako naglalakad ng ganito. Ayos lang, nakaka-relax din. Minyan? Ayos ka lang ba niyan? Hello? Yumushan. Talaga palang ang dami mong tinatago no? Xiaokong. Ano balak mo? Tanga ka ba? Nagtatanga-tangahan ka lang. Nasa akin na ang tao mo. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ha? Kung may gusto kong hilingin, sabihin mo. Basta wag mo siya sasaktan. Ayos. Gusto ko diretsyo kitang kausap. Mamaya itetext ko sa iyo ang address. Bukas ng tanghali, pumunta ka mag-isa. Kapag may sinama kang iba, papatayin ko agad ang hostage. Yan! Yan! Xiaokong! Nandito na ako! Nasa ka na? Nasa si Yan. Nasa siya? Nasa si Yan. Kapag sinabi ko may pag-asa pa ba akong mabuhay, ano gusto mo mangyari? Hindi pa gusto mo naman makita ang mahal mo? Kaya mas mabuti pang sumunod ka sa akin. Ano, sige! Tumayo ka na! Ha? Minyon, nasa ilalim ka na rin ng mga pako! Sa tingin mo makakaligtas ka ba? Silbi! Basura ka! Tinsha, ayos ka lang ba? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Halika, tumayo ka na. Ay, hirap ipaliwanag. Simula nung nalugi ang Xiao Group, lagi na lang siyang iritable. Lahat ng sisi binabato niya sa akin. Hanggang sa huli, nagmukhang gusto niyang gumanti sa inyo. Pinigilan ko siya pero kahit anong sabihin ko, ayaw niya makinig. Kanina lang habang hindi siya nakatingin, nakaabang ako sa labas. Hindi dapat pagkatiwalaan ng babaeng yan. Pero sa ngayon, ang mahalaga may ligtas muna si Nyan. Salamat talaga. Alam mo ba kung nasan si Nyan? Oo, alam ko. Doon siya, sama na kita. Ako na lang ang pupunta. Pupunta na ako. Mukhang di pa rin siya naniniwala sa akin. Mukhang kailangan ko pang gumawa ng paraan. Baliw ka talaga! Naglakas loob ka pa talagang treat rin ako. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Okay lang ako. Nichan! Nichan! Xiaolian, kung wala ka ngayon, hindi sana nailigtas si Nyan. Kung sana naagapan ko pa, hindi na sana nasangkot si Xiao Xiao. Hindi rin sana nasakon si Nyan at Yin Xiao. Wag mo sisihin ang sarili mo. Nyan, mapapatawad mo pa ba ako? Hindi ko alam kung ano na naman ang pakulo mo. Pero payo ko lang. Tigil mo na yung pagpapanggap mo. Nyan. Ma'am, huwag niyo na pong sisihin si Nyan. Ako po nagpadala kay Xiao Xiao. Ito na siya ilagay sa alanganin.
Nung hinirap ko siya, doon ko lang nalaman na balak niyang patayin sila Nian at Yun Xiao. Pinilit ko siyang pigilan pero ayaw niya makinig. Buti nilang tinulungan ako ng Diyos na bigyan pa ako ng tsansang maligtas sila Nian at Yun Xiao. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Dahil malaki talaga ang kasalanan ko. Kaya napagdesisyonan ko simula ngayon. Aalis na ako ng Jiangshai. Sholian, bakit mo naman kailangan gawin yan? Sir, ma'am, huwag niyo na po akong pigilan. Nakilala ko kayo nitong mga nakaraang araw. Isa yun sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Paalam po. Mag-ingat po kayo. Yan. Pa, ma. Mauna na kayo. Gusto ko lang mapag-isa. Huwag ka masyadong magpagod, ha? Tara. Lola Yun, hindi ba't sinabi ko na? Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Nang sa gayon para pumayag ako na maging asawa ka ni Yun. Ako po, baka iniisip niyo na wala akong kasalanan. Nabiktima rin ako sa nangyari. Pero ang totoo niyan, dahil sa kagagawan mo, nasa operasyon ngayon ang apo ko. Hindi pa rin natin alam kung anong nangyayari. Yan. Lola, Mar, gising ka na. Lola. Nasaan si Yan? Huwag mo nang banggitin ang malas na batang yan. Lola, ano bang nangyari? Sabi ko naman sa'yo noon pa, ang babaeng yan puro gulo lang ang dala. Wala siyang kasalanan, Lola. Walang kasalanan. Hindi siyang may kasalanan? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka mapapahamak ng ganito. Lola, toong mahal ko po siya. Sabihin niyo ba? Ikaw bang nagpalayas kay Yan? Siya mismo ang nagdesisyong umalis. Hindi ako naniniwala. Hanapin ko siya. Teka, hindi pa lubos na magaling ang katawan mo. Katatapos mo lang maoperahan. Saan ka pupunta? Hanapin ko siya. Dahil sa kanya mo ka nang mapahamak. Mapahamak ako. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Handa akong gawin ng lahat. Basta, hindi ko kaya mabuhay na wala siya. Yan. Grabe, kinabahan ako. Alam ko hindi mo ako iiwan. Sorry talaga. Sorry. Ang kulit mo. Tagsorry ka, ha? Ingat ka sa sugat mo. Yan. Ang lakas ng kaba ko nung araw na yun. Akala ko hindi na kita makikita ulit eh. Ako rin naman kinakabahan eh. Kung napalayo pa ng kaunti yung kutsilyo, baka wala ka na talaga. Lalaki ako. Konting sugat lang yan. Basta ikaw ligtas. Okay na ako doon. Ngayon ko lang talaga na-realize sa lahat ng nangyari kung sino talaga ang nagmamalasakit sa akin. Parang sulit na rin pala ang sugat ko. Dahil napagtanto mo na kung sino ang tunay mong masasandalan. Kung sino ang pinakamahalaga sa'yo sa mundong ito. Sabi nila, ang asawa daw, dapat siyang sandigan mo habang buhay. Yan. Sa tingin mo ba panahon na para ako naman ang lumapit sa'yo? Tingnan mo nga, sugatan ka pa. Pero
Nangako na kasi ako kay Lola. Si Lola ko nang bahala roon. Tignan mo naman. Dahil sa'yo, kahit buhay ko, handa akong isugal. Yan. Sige na, pakiusap. Pakasalan mo na ako. Ano ba tong proposal na to? Pinipilit mo lang ako? Wala namang masama sa ganito. Basta effective. Pumayag naman ako Pero may isang kondisyon ako. Mrs. Yun, kahit anong kondisyon, tanggapin ko basta pumayag ka. Kondisyon ko. Mula ngayon, hindi ka na masasaktan para sa akin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo itong mga nakaraan na huwag mo na akong hanapin? Bakit ba hindi marunong sumunod? Plano ko naman talagang umalis na lang ng tahimik, kaso buntis ako. Matagal ka rin namang nakasama ni Xiao Kong at hindi ko mapaniwalaan kung akin ba talaga yung batang yan. Tama. Hindi niyo ako pagkakatiwalaan ngayon. Pero ganyan ba talaga ako magsinungaling? Kung ayaw mong maniwala, hintayin mo mga anak ako. Pa-DNA test tayo. Malalaman natin lahat. Pero kahit na anak ko pa siya, parang hindi pa rin tama ang timing na ito. Kung si Yan Yan at Yumun siya na magkatuluyan, ano magiging plano mo ron? Na-consider mo na ba kung ano mangyayari? Pag sinyan yan ay napangasawa ang Yin family, ano magiging lagay ng pamilya Shen? Ano bang ibig mo sabihin? Ikaw talaga bulag sa sarili mong problema. Pag sinyan yan talagang napunta sa Yin family. At kapag dumating ang panahon na wala na kayo, sa tingin mo ba ano mangyayari sa Shen family? Wala ka bang pakialam kung ang lahat ng pinagkirapan ng Shen family mapupunta lang sa family yun? At itong batang to, siya lang ang pwedeng maging pag-asa nyo. Kung lalaki pa siya, kung nag-asawa si Nian sa Yun family, yun ang mas malakas sa kanilang dalawa. Yun ang mangyayari. Akala mo hindi ko alam ang totoo mong pakay. Talagang mapandin lang kang babae. Pinagamit mo pa ang anak ko para umangat sa buhay. Shen Yun. Masyado pa pala kitang minamaliit. Sige, kung ganyan ang gusto mo, hintayin mo na lang na ang lahat ng ari-arian ng Shen family ay mawala. Ito ang bahay ko sa labas ng syudad. Walang nakakalam nito. Dito ko muna magtago. Huwag ka nang magpapakita sa iba. Lahat ng plano natin, hintayin natin na paglabas ng bata. Mukhang konti na lang ang oras natin. Si Shen Mingwan wala namang nagawa. Pero gusto niya kayang pigilan. Na-expect ko sa kanya yan. Ano plano mo ngayon? Yung pagpapanggap mong buntis ka. Kahit mag-propose si Yun Muchuan o hindi, pareho lang naman ang mangyayari. Sundin na lang natin ang original na plano. Pinakakailangan ngayon, kailangan mawala na si Shen Jinin. Kailangan ba talagang ganito? Basta natanggal si Shen Jinin kahit madiskubre nila na peke ang pagbubuntis ko, wala na silang magagawa. Pag dumating ng panahon, pwede ko siyang bigyan ng totoong tagapagmana. Pero seryoso to, hindi to biro-biro. Pumalpak tayo, tapos na rin ang lahat para sa atin. Ma, pag nag-umpisa tayo, wala nang atrasan. Kung ayaw mong may masaktan, tayo rin naman ang tulak nito. Ako, sa edad kong to, hindi ko na masyadong iisip ang mga ganyan. Pero ikaw, Linear, bata ka pa, mag-ingat ka. Sige na, huwag na tayo magdrama dito. Ano pa yung pinapagawa ko sa'yo?
Simula nung nakidnap si Sanjin, hindi siya tinantanan ng babae. Paimbestiga siya ng paimbestiga. Mabuti na lang nagpanggap siya ng ibang tao. Hindi siya nabuko. Pero mahina pa rin siya. Walang kwenta. Kung hindi lang naman siya pumalpak, baka ako nakasawa ni Yun Mushuan ngayon. Ako ang pakakasalan niya. Linyar, patid mo pa rin siya. Sabihin mo siya. Sumunod na lang siya sa plano. Pumalpak siya, damay tayong lahat. Hindi mo pa ba kilala yan? Kung marunong lang sana siya magdisiplina, hindi sana napunta sa ganitong sitwasyon. Ay ewan ko ba sa kapatid ko? Talagang pasaway, sana magising na siya. Baka ito na talaga ang wakas ng pamilya natin. Kung hindi siya tumino, lahat tayo damay. Sige na, bantayan mo si Shen Yingwan. Kapag may nangyari, sabihan mo agad ako. Nga pala, sabihan mo rin si Shen Yingwan. Miss na siya ng anak niya. Sabihan mo puntahin niya ako minsan. Kakataong ito, kailangan ko ng tulong niya. Dok, pwede pakicheck nga po yan. Toong buntis nga po talaga siya. Sir Shen, huwag po kayong magalala. Kapag may resulta na, unahin kitang tawagan. Parang po ba para malaman kung sino talaga ang ama ng bata? Kung gusto niyo po magpa-DNA test, masyado pa pong maliit ang baby. May risk din po yun. Hindi ko may re-recommend. Naiintindihan ko. Salamat. Hanggang kailan ka magpapanggap na buntis? Alam mo namang hindi tanga si Sheng Mingyuan. Pag nalaman niyang nakunan yung bata, sisisihin pa rin si Shen Jinin. Siya pa rin ang may kasalanan. Awe. Pumunta ka na sa pamilya, Shen. May driver tayo. Ate, hindi ka naman siguradong liniwala doon na matandang yun na talagang tatanggapin niya akong malayong pamangkin, di ba? Wala na siyang choice. Nakahanda na lahat ng kailangan. Pero malinaw na. Pagkatapos ng lahat ng ito, Dapat, una akong magpapakasaya kay Shinjin eh. Hindi ko pa natatry makasama ang isang mayamang dalagi. Kaya wag mo na akistorbay sa plano ko ah. Bahala ka na kung anong trip mo. Sawa ka. Ha? O sige, usapan yan ah. Hindi ba sinabi ko na? Mag-ingat ka nitong mga nakarang araw. Pinapunta mo pa ang nanay mo para ipatawag ako. Anong kailangan mo? Narinig ko si Yun Muchuan. Lumapit na raw para mag-propose. Hindi mo na dapat pinoproblema yan. Oo nga naman, syempre. Ngayon ay, ako lang ang may karelasyon mo. Yung anak natin, paliwala lang sa pangalan at hindi kilala. Kaya mo ako pinatawag. Para lang makinig sa mga hiniing mo, wag na lang siguro. Alam naman nating dalawa kung ano lang tayo. Alam mo rin yon. Alam natin pareho ang laro dito. Aba kahit papaano, ina pa rin ako na magiging anak mo. Wala ka na talagang pakialam sa akin? Ano ba, tumigil ka na nga, seryoso ako ngayon. At teka. May sasabihin ako. Ano yan? Ngayon si Yun Muchuan, palagi na siyang nasa bahay ninyo. Yung anak natin, lumalaki na rin araw-araw. Baka sa susunod kung gusto mo akong puntahan, baka hindi ganun kadali. Huwag ka mag-alala. Kung kailangan talaga kitang dalawin, pupunta pa rin ako. Paano kung mahuli tayo ng iba? Gulo lang yan. Kaya may naisip ako. Anong naisip mo? Palitan niyo ang driver niyo. Palitan ang kakampi natin. Para kung may business meeting kang dahilan, mas safe pumunta dito. Kasi kung lagi nagtataxi, baka mahuli ka rin. Sino papalit?
Tita ko lalaki, hindi nga siya successful, pero marunong siya mag-drive. Pero si Mang Zhao, matagal ang driver sa amin. Wala siyang naging problema kahit sa akin. Hindi magiging madali na maghanap ng iba para sa kanya. Ako na bahala dyan. Na-prepare ko na ang plano para sa'yo. Oh, nandito na kayo. Yan. Papakilala ako. Siya si Xiaowei. Miss, simula ngayon, siya ang magiging driver natin. Sige, magtrabaho ka na muna. Opo, sir. Pa, bakit bigla tayo nagpalit ng driver? Si Mang Zhao. Tanungin mo na ang mama mo. Si Mang Zhao, tinanggal ng papa mo. Bakit? Bait-bait ni Mang Zhao. Yan. Huwag mo nang tanungin. Si Mang Zhao. May nangyari sa kanila ni Madam. Hindi kita tinatanong. Bahay namin to. Kausap ko si Mama. Hindi ikaw. Yan. Walang respeto yan. Ako pa walang respeto. Ma, ano ba talaga nangyari? Sabihin mo sa akin. Tafang, okay lang po. Parang anak niyo na rin po ako. Kung may problema kayo, sabihin niyo. Sabihin niyo na. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ni Mang Zhao? Pinagbibintangan mo ako? May nakita ako sa kotse. Eto na yung gang mo, di ba? Kailangan ko ba bang magduda? Ganun lang yan. Pinagkamalan ako ng tatay mo. Tama na! Hindi ka pa ba nahihiya? Ma, huwag kang malungkot. Naniniwala ako sa'yo. Tutulungan kita, okay? Oo, Tito Fang. Itong bagay na to, ako at si Nyanyan. Gagawan namin ang paraan. Jumuchuan. Welcome sa mundo ko. Kita mo ba yan? Yang kadadaan lang, si Xiang Lian yan. Bumili siya ng isang malaking kondo para lang sa kabit niya. Ito mismo. Nagulat ka ba? Dapat in-expect ko na. Pero mas bata siya ng ilang taon sa'yo. Noong pumasok siya sa pamilya natin, sabi ko na sa'yo. Pagsisisihan mo yan. Talagang walang utang na loob. Sa lahat kabitan ko sa kanya. Palay na ang lumalapit kailangan nilang tukain. Si Shen Mingwan din hindi rin mabuting tao. Pareho silang dalawa, mga traidor. Teka lang, kalma ka muna. Pinakamagandang paraan para gumante. Talsik si Shen Mingwan na walang kahit ano. Gusto kong makita, pag wala na siyang pera, kung gusto pa rin siya ni Xiang Lian. O sige, ikaw na bahala. Anong gusto mong gawin? Hintayin natin. Hintayin? Mr. Yun. Ang late mo na umuwi Grabe ka na, Mrs. Yun Napahanga mo talaga si Mr. Yun ngayon. Nag-enroll ka ba ng patago sa flirting workshop? Kailangan pa po pag-aralan yun. Galing talaga sa puso yun. Talaga? Pero may kailangan akong gawin. Mrs. Yun, ano bang utos mo? Tulungan mo ako maghanap ng divorce paper. Mrs. Yun, may nagawa pa akong mali. Babaguhin ko, promise. Pwede bang huwag mo na akong hiwalayan? Mr. Yun, dati ang talas ng isip mo. Pero pagdating sa akin parang nalilito ka. Hindi pa nga tayo kasal Anong divorce? Oo nga naman. Yung divorce lawyer pala. Para lang sa nanay ko yon. Yung pinakamagaling sana, yung mapapalitaw na walang makukuha si Papa. Oo nga, dapat di ginagalit ang babae. Mr. Yun, mula ngayon, mag-isip-isip ka na sa future mo. Gusto mo pa bang may babaeng kasama? Habang buhay? Hindi na kailangang pag-isipan yan. Kahit bago pa pagkatapos ng kasal, nangaririn ko para sa'yo lang. Kung gusto mong wala akong makuha, hindi na kailangan mag-divorce. Ikaw naman. Mrs. Yun, pasensya na. Siguro hindi ko dapat ginamit yung ganyang kaisipan para sukatin ng relasyon natin. Pero talagang pera talaga ang best na pang-amin ng feelings. Ano?
Attorney Wang. Nandito na lahat ng papeles. Sige, kumpleto naman lahat ng requirements. Personal properties, walang ganong problema. Pero yung hati ng shares ng kumpanya, medyo mahirap ayusin yun. Walang kaso yun. Susunod na bibilihin ng Yun Group ang Shen Group. Kaya magbabago na rin ng hati ng shares. Pagdating ng araw, ililipat ko lahat ng shares kay Shen Group sa pangalan ni Yan. Dahil sa kasalukuyan yung shares ng Shen Mingyuan, hindi na siya ang may pinakamaraming sales. Hindi na siya major stockholder. Grabe ka talaga, Mr. Yun. Shares lang naman yun. Wala yun. Ngayon na nakita ko si Madam Yun, sobrang honor para sa akin yun. Mr. Shen, sobra naman ang papuri mo. Ang punta ko dito ay bilang kabag-anak ni Yung Munchuan. Yung ibang titulo, wag na nating pag-usapan. Wag na lang yan. Oo nga, Uncle Shen. Para hindi na formal masyado. Tol naman, isang pamilya na tayo rito. Tama ka nga dyan. Pero parang medyo nakakailang pa eh. Kaya didiretsuhin ko na. Kailan ang kasal? Napag-usapan niyo na ba? Kayong mag-asawa? Ganito po kasi yan. Kabilang pamilya na tayo dito. Pareho po kasi tayong galing sa mga kilalang pamilya. Lalo na kayo na pamilya yun. Iba talaga ang dating ninyo. Kaya ang tingin ko, kasal na ito. Dapat pagtalungan talaga natin ang date. Pinatingnan ko na rin ang date. Sa susunod na buwan at kawalo, magandang araw din yon. Pero ang kasal, napakalaking bagay niyan. Hindi rin madaling ihanda ang lahat. Sa next month na kaagad. Baka masyadong madali yan. Hindi naman po kami nagmamadali. Hindi naman kami nagmamadali, Uncle Shen. Hindi naman talaga nagmamadali. Pati si Yan gusto niya. Na simple lang yung kasal namin. Basta nandoon ang mga mahal sa buhay. Masaya na kami, sapat na yun. Sa pamilya yun po kasi, kami lang naman po ni Lola. Ay, naku, hindi pwede yun. Pamilya kayo ng Yun. Kumalat yan. Baka isipin ng iba kami na Shen, hindi nakapagbigay ng dowry. Pa, ayoko talaga ng maraming tao. Basta kayo ni Mama nandyan, masaya na ako. Yan. Isang beses lang naman itong mangyari sa buhay mo. Sayang ang pagkakataon. Pag hindi mo ginawang ingrande, baka pagsisihan mo balang araw. Tama ang mama mo. Isa lang naman ang anak namin. Ayokong balang araw, umiyak at magsisi ka pa. Kaya dapat maging magarbo yan. Pero tayong matatanda, dapat wag na masyado makialam. Yun ang mga bata ngayon. May sarili silang mga gusto. Tama naman ako, hindi ba? Po, Lola. Pa, Ma, alam kong gusto niyo lang akong mapasaya. Ang mahalaga lang, basta kasama ko siya. Wala na iba pang importante. Sige na nga. Ako na magdidesisyon bilang matanda dito. So ayos na ang kasal. Next month, ikawalo. Boss Shen, may tutol ka ba? Wala naman akong tutol dyan. Kung lahat naman ipayag, wala akong sasabihin. Salamat, Uncle Shen. Pangako, aalagaan ko si Yan. Hindi ko kayo bibiguin. Oh, nang usapan. Gutom na ba kayo? Kain na tayo. Oo nga pala, magtagal natin nag-uusap. Nakalimutan na natin ang pagkain. Waiter! Pag-serve po ang pagkain! Ito nga pala, inibitahan ko si Roman Roland, isang sikat na designer mula sa Milan, para sa personal design ng gown mo. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Ang ganda talaga. Siyempre naman. Kung hindi yan bagay sa'yo. Ang dulas talaga magsalita. Itong wedding gown na to, isusuot mo lang yan para sa akin, ha? Ano ba? Yun, Xiao. Tigaw ang pagsasilosan mo. Saan na tayo pupunta? Hindi naman to yung daan papuntang kasalan na. Saan mo ako dadalhin? Para! Gusto kong bumaba. Para, please! Problema pa bang... Ngayon mo naman napansin? Hindi ka naman pala matalino. Ano bang balak mo? Wala naman. Gusto lang naman kitang dalhin sa isang kaibigan bago ka magpakasal. Sino? Sino? Pagdating na lang natin. Pagbaba natin, makikita mo. Ikaw nga talaga. Pula ka talagang pag-asa. Shen Jining. Alam mo ba kung anong pinakaayaw ko sa'yo? Tama!
Yung ugali mo na lagi kang nagmamagaling at mataas. Pinanganak ka na nasa'yo lahat. Habang ako kahit anong bayad wala. Lahat ng pagkatalo mo lagi mo sinisisi sa pinagmulan mo. Pero naisip mo ba? Ang totoong gumagapa sa'yo, hindi ang simula mo, kundi ang kasakiman at kababaan ng loob mo. Kababaan ng loob? Simula pagkabata ko, honor student ako. Pero dahil lang wala akong pamilyang malakas, pati scholarship na agaw pa ng iba. Nagpakahirap ang nanay ko para mapaaral ako. Trabaho ng trabaho, umabot sa pagkakasakit ikaw. Pinanganak ka, panalo na. Sino ka para husgahan ng shortcut na pinili ko? Kaya yun ang dahilan para maging kabit ka? Para magdako na pera at manakit? Sabi mo ikaw ang pinagkaitan ng tadhana, pero naisip mo ba? Bawat galaw mo, kinukuha mo ang dignidad ng iba. Inaangkin mo na ang buhay nila! Dignidad? Alam mo ba talagang ibig sabihin ng dignidad? Alam mo ba ibig sabihin ng dignidad? Habang ikaw walang inaasahan na kupulang sa harap ng piano. Ako, nagmamakaawa lang ako para makakain. Papakubaba ako sa lahat ng tao. Habang ikaw nakabihis ng mamahalin pumupunta sa mga party. Habang ako paluhod lang na namamali mo sa ibang tao, hindi mo ba naisip yon? Hirap na hirap ako! Tita, parang awa mo na. Tito, pakiusap, nagmamakaawa po ako. Kahit kailan hindi mo naranasan ang tinatawag mong dignidad. Kakamali ka. Ang dignidad hindi yan binibigay ng iba, ikaw mismo ang kumakamit niyan. Pwede mo sana makuha lahat ng gusto mo para sa sarili mong pagsisikap. Pero pinili mo ang pinakamaduming paraan. Akala mo ba pag pinatay mo ako at ang pamilya ko makukuha mo lahat ng gusto mo? Hindi. Mas lalo ka lang malulugmok. Kahit anong sabihin mo, matagal na akong lugmok. Sa tingin mo matatakot pa ako? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako natatakot. Papakita ko ngayon kung paano ginagantihan ng gaya ko. Ang mga kagaya mong wawasakin ko! Tiyang niyan, ito ang kinakainisan mo. Ay hindi ako, kundi ang sarili mo. Galit ka sa sarili mo dahil hindi mo matakasan ang anino ng nakaraan mo. Kahit patayin mo ako, hindi pa rin magbabago na ikaw pa rin ang talunan. Tumahimik ka! Kayo ang mayaman, kayo ang may kapangyarihan. Ano naman ang karapatan niyo para husgahan ako? Sinasabi ko sa'yo, madali lang sa inyo sabihin na magsikap lang. Kasi simula't simula, hawak niyo ng lahat habang kami naghihirap. Siyang Lian, hindi ko hinuhusgahan ang buhay mo. Ang sinasabi ko lang naman, kahit ano man ang kahihinatnan mo, kasalanan mo pa rin yun. Nagreklamo ka ng nagrereklamo, pero hindi mo naman nakikita ang sarili mo, kaya walang mangyayari. Dahil dyan, titiyakin ko, mananahimik ka habang buhay. Tama na! Changlian, napapaligiran ka na. Bitawan mo siya. Yun mo, Chuan? So ito palang lahat ng plano nyo. Matagal na kayo nag-abang? Simula pa nung lumitaw si Xiang Wei. Alam na namin ang lahat. Grabe ang tanga ko pala. Kung ganun, sabay-sabay tayong lahat dito. Akala mo ba, ikaw lang ang marunong gumamit ng plano? Nilagyan ni Mei ng tracker ang wedding gown. Pinalitan ko na lahat ng tao ko ng counter-tracking device. Nilagyan pa na ng pampalito. Sa araw ng kasal, siguradong naghuli silang lahat. Oh, ang wedding ka. Okay ka na ba? Ayos lang. Di na lang dumating ka agad. Sa wakas tapos na. Oo nga. Lahat natapos na rin. Ay nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Si Mei, kanina sa kulungan. Pakamatay. Patay na siya? To, patay na talaga. Buti nga. Alam mo ba yon? Sa wakas ngayon, makakamamuhay na ako ng payapa. Ikaw talaga. Pangako ko, itong buhay mo, punin ko ng ligaya at saya. Ay nga pala, si Papa ngayong hapon, may matindi ring naranasan. Ano raw yun? Naghiwalay na si Mama at Papa. At si Papa wala na talaga nakuha kahit ano. Di na lang natauhan na rin si Mama. Pero don't worry, Mrs. Yoon. Pangako ko, hindi na ako magiging katulad ng ginawa ng Papa mo. Eh ikaw din dapat siguraduhin mo na hindi ka tulad ng Mama ko.
Hindi mo ako bibigyan ng ganong chance, ha? Tara na. Saan tayo pupunta? Bakit? Gusto mo bang umatras, Mrs. Yun? Siyempre, sa kasal natin pupunta. Ha? Pero ngayon kasi... Don't worry. Handang-handa na ako. Simula ngayon, buong buhay natin. Pwede ka na magtiwala sa akin.